Lahat naman ng bagay may katapusan yan, ano? At may hangganan. Marami na, 1,000 na po yung nandito sa kulungan namin. Lagpas na sa kapasidad ang detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK dahil sa sunod-sunod na raid nitong mga nakaraang buwan. Bunsod nito, pinamamadali na ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagpapadeport sa mga dayuhan na nasa kanilang kustudiya at iba pang ahensya ng pamahalaan. Lumalaki na rin ang gastos sa mga ito ng pamahalaan. Bukod sa pang-araw-araw na gastusin gaya ng pagkain, kuryente, tubig at hygiene kit, sinasagot din ng ahensya ang iba pang mga pangangailangan ng mga dayuhan gaya ng pagpapaospital at gamot. Meron po kami pinapadialysis, merong sakit na HIV, meron pong nanganganak, meron po kami pina-opera. So ang dami po namin ginagastos dyan. So every time na may problema po yan, talagang may gastos kami. Sabi ng PAOK, nakipag-ugnayan na sila sa ibang ahensya ng pamahalaan para pabilisin ang pag-aasikaso ng mga papeles ng mga dayuhan na pangunahing hadlang sa pagpapabalik sa kanilang mga bansa. Ang ano kasi talagang yung documentation. So, nakipag-usap na po kami sa National Bureau of Investigation, sa Bureau of Migration, and binigyan na po ako ng instruction ni Executive Secretary Lucas Bersamin na i-fast-track yung lahat po. Dito lamang sa Nasdaq Building na dating Pogo Hub at ginawang detention facility ng PAOK, nasa 1,000 ang dayuhang nagsisiksikan dito kumpara sa normal na kapasidad na 500 tao lamang. Bukod sa mga dayuhang nahuli sa mga Pogo raid, may mga dayuhan ding nasagip ng PAOK at nag-aantay din ng deportation. Dagdag pa dito ang dumadaming dayuhan na sumusuko sa kanila na dati ring nagtrabaho sa Pogo, na napagod na sa katatago at ibig nang makauwi sa kanilang bansa. Target ng PAOK na makapagsagawa ng mass deportation sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. Sana maklear po namin yan. Kahit hindi mabawasan lang po ng mga 1,000, malaking bagay. Sobrang laking bagay na po yan. Dahil hindi nakasya sa mga kwarto ng pasilidad, sa lapag na lamang natutulog ang ibang mga dayuhan. Sa ngayon, ito ang pinakamalaking pasilidad na pinagkakanlungan ng mga undesirable aliens sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.